Yo, yo, yo! Welcome back sa number 1 male podcast Southeast Asia at soon sa buong mundo. And to support podcast! So isa daw general ng mga Soy Army, ang puso ko nasa mga magsasakahari ako ng hip-hop underground. Ingatan mo yung pera mo. So Yeah. stick and dapper kayo magpagupit Diyan sa President Ab. Kaya Josh on point para sa lahat ng social media. Kung under self-improvement ka or baka naman gusto mo na mag-amoy mabango. No? May mga perfumes tayo sa TikTok shop and also sa Shopee. Yung Black Prism ni Sadaw. Go ahead, check it out. Nandyan sa description yung mga links natin. Kung gusto mo hindi. Pag lalaki ka. Ayan na. Ayan na. Kung lalaki ka, mag-sports ka. Kung gusto mo maglalaki, mag-sports ka, mabango ka dyan sa Shopee. Kung gusto mo mag-combat sports, punta ka sa Shopee. So, available yung mga boxing gloves. No? Ayun na. Ano? Ano na. Masupong-supong ng job. Ano na ako? Red Bull. 8 assets sa lahat ng social media accounts. Inis. Kakabad trip. Kalinaw. Kali, stop. Uno. Tara. Uminom to. Tangina, tara. Lord, paramdaman naman ako! Mga memes of the year, no? Bakit ka na sa mga Amerikano? Ang ina, ulol na ulol lang eh. Pinapakita niya yung laman ng damdamin niya talaga. Kung ano yung mundo sa loob ng puso niya. Ganun talaga eh. Alam mo yun. Kaya, alam mo, in a way, magiging mindful ka rin talaga sa nilalabas mo eh, di ba? Kasi wala namang ibang pupuntahan nyo kung hindi, yun yung mundo sa loob ng puso mo eh. How you see the world. Oo, no. It will project to your mouth, pare. Lalabas sa bunga mo how you see the world. Kung paano yung mundo mo. Kalinaw. Stop. Bukingin na! Di huminga sa ilong eh. I mean, mouth breather, man. Breather Mouth build. breather. Uminom to. Mga ganun na yan, ha? Nung nag-side view mouth breather build eh. Mga mouth breather na ganyan. Na-explain natin sa Ano yung kanila. mouth breather, pare? At nose breather. Yeah, ang tama kasi, dapat sa ilong ka humihinga. Ngayon, mouth breather, pag tinakpan mo, tinabay tunog, di ba, ganyan. Ngayon, meron mga tao na kahit hindi takpan yung ilong nila, ganun yung tunog ng, Tsaka kasi based din sa studies, kung paano ka mag-inhale or paano ka mag-inhale-exhale, nakaka-apekto yun sa structure ng mukha mo. Oo nga. Kaya madalas yung mga mouth breather nga, dahil nga, tingnan mo, pag mag-inhale ka, tumitigas yung dito mo, di ba? Tumitigas yung dito mo. Kaya yung naturally, mga nag-inhale-exhale, maganda yung dito. Or madalas mga nag-workout, nag-exercise, magaganda yung dito. Yung jaw Kasi mo. usually, inhale-exhale ka, napapractice mo lagi. Yung mga hindi, kaya naging insult din ng mouth breather. Kasi ibig sabihin, luser-luser ka, hindi ka talaga nag-workout. Connected. Puro ka tulog. Kasi pagka natutulog ka, humihili ka, di ba? Ito ka huminga, nag-inhale-exhale. Kalino. Tsaka yung nila, facial structure nila, nag-iiba talaga. Gumaganon, bumaba, nagba-backward tong baba. Wala to, hindi develop tong jaw na to. Wala siyang panga, yung Walang ganito. panga, oo. Ayun, o. Na-research stop. yun. tsaka, wag din talaga kayo magiging mouth breather. Wag. Unhealthy yun, pre. Bakit? Bakit unhealthy? Dapat kasi nga sa ilong ang daan ng hangin para yung supply din sa utak ng oxygen tama siya. Pag sa bibig, maraming nalalampasan pag sa bibig. Tsaka ang pagkakaalam ko, ang nose paghinga mo dyan, direkto sa baga. Mas mabilis. Kumpara sa bibig. Tsaka, tingnan mo Kaya pa. nga pag nagyosi ka na sinisingot mo sa ilong, mas rekta sa pool ka eh. Tsaka pre, Kaya yung yung kaya pala sinasabi nila pagka change mo ka lang yung hindi ka kahit di ka nag-yosi pero lagi ka nakapaligid sa yosi, mas malaki daw tama sa Kasi sa ilong nga, tas rekta baga kagad. Makes hindi, sense. hindi. Hindi. Okay, go. Hindi, tama kasi pag sa ilong. Kasi yung filtration process, yan ang may mechanism ng filtration ilong sa hangin. Ang bibig wala eh. Wala mga buhok-buhok yan eh. So, Tama. hindi yung sinasabi sa yosi, mataas ang chance ng basta something na problema sa lungs. Mataas.
Ngayon, sa first hand na Yossi. nagyoyosi, Bibig kasi yun eh. mababa, pero mas mabigat. Cancer ang punta eh. Mm. Cancer ang diretso. Kalinaw. Kasi napikon yun. Ano yun? Hindi, napanood ko, pre. Ganun to. Napanood ko yung unang video, parang yung pick up na yon nakaset up din eh. Nakaset up siya tapos malakas ata yung pagkakabuga nung usok sa kanila tapos nakatambay sila doon. Naka-line up yung mga kotse doon tapos nalakasan yung buga ng Hindi sila maandar nung una. parang naka-parking lang. Naka-parking sila tapos diesel eh. Tapos naka-set up din parang malaki yung tambucho. So nung nag-go ata, nabugahan sila ng malaki. So na-offend sila. Trigger siya. Trigger sila. Dapat Sadya yung buga o hindi? Hindi ko kita masyado eh. Pero nabugahan. So, tsaka diesel yun eh. Baka hindi eh. Tingin ko hindi. Yung mga jeep laging nabuga rin yung pagka ba't di ka umaarangkada. napipikon? Ma-offend ka doon. Ba't di Ano na nitong jeep na to bulok lang yung makina. Anong magagawa mo? Di ba? tsaka to, kahit naman intentional man yun, naging ano ba? May nasolve ba? Wala naman yun. Ego lang yun, pre. Wala namang premyo dun. Tsaka na ano na rin siya pre. Maski mga car community pages, pinagtawanan din yung kasi marami, naging stereotype na nga sa kanila yan. Na yung mga ganyan na madaling ang ma-offend. Yung mga ganyang setup. Oo. Hindi, naisip ko rin pare. Alam mo kung bakit sobrang big deal talaga sa kanya yun? Bakit? Mouth breather nga siya. Lasang-lasan niya yung usok eh. Oo. Tanginan to. Sabi niya doon sa video, tanginan to. Kala mo sino? Kasama pa yung chick. Kalinaw. Kasama pa yung chick. So parang gusto talaga magpasikat. Kali stop. Mga chicks talaga kung ano-anong klase ng ng... May karapatan ba mag-English ng ganun pag bios ang bit-bit? Views na ba? Naka-views pa siya? Hindi. Tanungin natin yung elitista ng anti-support. Yung babae, okay lang naman. Basta Okay lang cute. naman. Basta overall energy mo, cute naman. Okay. Pero mag-English era kang babae ka. Bagay kailangan makita ko sa Yeah. Mag-ano ka, magpapaka-Englishera ka. Tapos yung mo. Paano? Yung labi mo nagiging ganun yung You know what? I'm getting praised by many alpha women. Gago! Yun ang cringe yun para sa akin. Cringe. Cute Akala ko type mo. O mga ganun. Overall energy nga ang inaano ko. Maraming mga babae rin naman na cute na pag nag-i-English. Natural, no? Natural. Yeah. Yung gusto ko yun. Pero yung kailangan pang gumarito ng lips mo because you're getting praised by alpha women. Cringe, pare! Ang hirap! Mamamatay ako nun! So hindi, speaking of pare, babae, no? I think hindi natin ito natalakay in the past. Hingi ng opinion sa atin itong mga subscriber natin. Yung nangyari kala Tenzi, pre. Ha? No, hindi natin natalakay yun, no? Na-speechless ako. Na trending yun na isa si Tenzi sa mga kilalang streamer at successful na sa pinili niyang career which is from pagiging pro player ng Counter-Strike to pro player ng Valorant. Naging streamer na siya. So yumaman na siya. Malakas kita ng mga yun. Lakas, top 1. Di, pare, naging top 1 player siya. May time na naging prime niya talaga, top 1. Parang sa Dota 2, pag sinabing Dendi nung una, Dendi is mukha ng Dota 2 Hindi old dati. school yun Siya mukha ng Dota dati. Lahat nga ng mga Tendi. Navi. Natus Vincir, yung Ukraine. Lahat nga ng mga computer bilihan ba ng computer. Puro si Dendi yung mukha, nakaganon, no? Dota. Siya yung promotion talaga. Si Dendi yung carry nila, no? Mid-pudge siya nagpauso nun. Siya yung nagpauso ng huhuking ka, tapos mapupunta ka sa well. Doon siya sumikat. Angas pre, alam mo ever since, hindi naman ako naging kasing galing mo pagdating sa gaming Pero ever since ang impression pag nagpa-patch ka, pro ang magaling kasi hirap gamitin nun. Agree ka ba doon sa ganun? Pag nag-pudge ka, Oo. pro ang Magaling ka. Eksperyensyado ka na sa paglalaro talaga. Oo, kasi hindi ka pipili, tama ka doon, hindi ka pipili ng pudge ng nung wala ka pang hindi mo ma-enjoy yung pudge itself kung hindi mo alam yung mechanics. So, doon ka muna sa Sniper, saka si Trasex. Yung Trasex talaga, Dota 1, no? Si Draw Ranger, siya yung madadali
Yung Grabe, hindi. Centaur, pang beginner ba yung Centaur? Ang ina Ang ina magulang yun eh. Ang ina daya ng Tangka ko eh. Paborito ko yun, pre. Ang ina ng hero na yun. Lalo ng Dota 1. Putang ina nung ayoko kalaban yung hype na yun. Tapos dadalawa yung Vanguard. Taras. Puking ang ina. Ikaw na Ganun ang build ko maglaro. dati, pre. Ganun ang build ko dati. Tangin ng kunat. Double Vanguard, oh. Putang ina. Natatawa nga ako dito. Sa totoo. Blade mail pa. Putang. Doon nga ako talaga sa unahan talaga ako. Poprotektahan ko kayo. Yun ang role ko talaga. Protektahan ko kayo. Ganun. Para sa totoo lang, yung mga panahon na yun, hindi ko maisip kung paano ka nag-i-enjoy doon. Centaur siya ng Centaur. Putang boring naman nung gamit na ito. Hindi kasi yun ang role ko talaga tank. Ako na magtatank. Kasi nga, sabi ko nga, pag maglalaro tayo, gusto ko lang mag-enjoy. Ayoko na mag-isip. Kaya hinahayaan ko na yung mga carry. Yung Yung energy. pag-carry kasi pre, Siya ang Ang gagawin. Oo, dahil mong gagawin. Puta ka sa jungle, tapos susugal ka, pupunta ka doon sa jungle nung kalaban. Kumbaga, ayoko na. Gusto ko protekta na. Magsastan-stan na lang ako. Dati nag-enjoy din ako sa carry. Pero nung nagiging tumatanda na, mas na-enjoy ko na lang mag-tank, mag-support, ganun. Kasi yung carry, kailangan pa-farm mo to. Lasitin mo ng lasitin yung mga creeps. Boring, di ba? So going back, si Tenzi, ganun siya kalupit. Nag-top 1 siya sa global ng FPS, yung barilan niya. First person shooting game, no? Counter-Strike siya pre, tsaka Valorant. Counter-Strike, Valorant. Siya yung nag-top 1 sa mga hindi nakakalam. Si K-Day, ito yung K-Day. nakilala niya, 2 weeks pa lang sila, lumipat na kagad sa bahay niya. Nag-live-in na, Nag-live-in na agad. Subong-subo na tong si KD eh. So, anong nangyari, during their relationship, nagkasakit itong si KD, right? Ka-cancer siya. Oo, nakalbo yata to, di ba? Nag-chemo-chemo. Chemo. And then, ang dami na ubos na pera na ito ni Tenzi para mapagamot siya. He even quit doon sa pagiging pro player niya para lang mabantayan tong si KD. Para masuportahan. Yeah. Oh, wala kasing mag-aalaga. So nag-quit siya, streaming na lang muna siya, tapos inaalagayan si KD. Eventually, tumagal sila ng 7 years, di ba? 7 years, yeah. Tangin na may isip pa nga kumakalat na video eh. Nag-propose na rin si pre. Nag-propose na rin si Tenzi sa kanya, pre. Kaya nga, may kumakalat pang video, pre. Nag-chat si KD sa live stream ni Tenzi. Pasensya ka na stranded kami. Dito sa island, hindi kami makakabalik. Parang ilang araw pa. Guess what? Sino kasama? 2 lalaki, pre. Tangina. Hindi kasama si Tenzi eh. Ang naiwan na kasama is yung, hindi naman best friend ni Tenzi, no? Common friend. Ha? Hindi close ha, common friend. 2. Tapos minayday pa nung lalaki na nagbibideo si K-Day. Narinig yung boses 1 seconds. Tumahimik. Binibideo niya yung lalaki. Tapos yung lalaki tumatalon sa... Nag-enjoy sila talaga. So yun ang pinaka-inaano ng mga tao dito. Kaya nag-trending tong issue na to, pre. Kasi nga, after all ng ginawa ni Tenzi sa kanya, like, nag-give up niya yung pro player niya at ang tulungan siya financially para ma-cure yung or para matulungan siya doon sa treatment niya, at the end of the day, hiniwalayan pa rin siya. Kaya nga eh. So, ang question na ngayon natin, di ba? Kung ikaw ba merong ka-relationship na may cancer, ganyan, gagastusan mo ba? Tutulong ka ba sa kanya financially? Pagandahin natin. Ang pera mo lang, let's say, is 40 million pesos. Sakto lang siya pang pagamot sa girlfriend mo. Talagang magiging back to zero ka. Pero masasave mo yung life ng girlfriend mo. 5-year relationship mo to kalib-in mo to kalib-in. Etong babaeng to broke, tangina. Wala ka na kasahan sa pamilya niya. Parang ikaw talaga mag-shoulder para mabuhay siya. Tapos sabi ng babae mo, salba mo lang buhay ko, bibigyan kita ng blowjob lifetime. So, 40 million ang treatment niya ng babae. 40 million lang din ang pera ko. Magbaback to zero ka pero masasave mo yung life ng babae. Hindi. Willing ako, willing ako 20 million. Bibigay ko sa kanya 20 million. Bibigay ko sa'yo para lang makatulong ako sa treatment mo. But, lahat ng pera ko, para sa akin, malabo, pre. Hindi ko magagawa. Kasi, pumunta ako doon sa cancer. Punta tayo doon sa sakit ng cancer. Bumabalik yun eh. Di ba? Paano lang kung binuhos natin lahat? O binuhos natin lahat. Binuhos natin lahat. Yung cancer na, bumabalik. Paano pag after 2 years, 5 years, bumalik ulit yung cancer?
wala na tayong pera. So, instead na ikaw lang yung yumao, pati ako. Die, bitch! So, para sa akin, pre, ako willing akong tumulong, lalo na, tangina, magkano. Sabi ko nga, 20 million is not a small price. Di ba? Unari lang ha. So, assume lang kami dito, for example, 40 million nga. 20 million is, sino bang tutulong sa'yo ng 20 million? Wala. Kahit sila Bill Gates, hindi ka bibigyan ng 20 million. Ako, na streamer lang, willing akong protektahan. Tumulong. Protektahan na rin yun. Oo. Pero, syempre, kailangan natin maging practical. Paano naman yung matitira? Paano naman? Mamatay siya sa 20 million mo na yun. Kailangan niya maghanap ng rin. Kailangan din niya maghanap ng paraan. Kasi ang inaano ko dito, kung yung sakit na yun, pre, sige, i-dig deep natin to. Kung yung sakit niya, curable talaga, for example, may cure na sa cancer. Yung cure ng cancer na yun is 40 million, I'm willing. Ibigay mo? Bibigay ko. Curable naman kasi may mga cancer naman pa rin na reversible. Kung 100% curable, kunyari, based din sa doktor, may mga expert dyan alam nila minsan bibigyan ka talaga nila ng percentage of chances at kung ilang tagal ba talaga, kung ilang years tatagal tong tao na to, kung may chance ba na babalik. So, magdidepende ako doon, pre. Kung sasabihin sa akin ng doktor na itong 40 million mo, okay, she's gonna be cured but temporarily, 30% babalik pa rin tong cancer na to. Tangina, sabihin ko sa'yo, real talk. Hindi ako willing. Hindi ko bibigay talaga 100% ng kayamanan ko kung ibibigay sa akin yung ganong klase ng chances. Ang laki pa. Paano mamamatay? Imbis na ikaw lang mamatay, pati ako pa rin mamamatay ako sa gutom. Diba? Yun ang sa akin. Ang tanong, ano sa inyo? Pero bago ko sagutin yung napakagandang tanong na yan. Gago. Doon muna ako sa part na ganda ni ganda ni KD. Nakita mo? Oo, ang ganda. Kapatid niya yung Sakura, Magkapatid niya natin yung Sakura, isang maganda rin. Basta ganun ang beauty nila parehas. Magkaibang. Basta tsura ni KD sa mata ko, parang heartless bitch na mukhang pera Parang dead eye yung niya tol Ooh. Hindi pa naaurahan. Parang di ko naman nakikita gusto niya si Tenzi ever since. Ang ina, Pareho tayo ng nasa isip, pre. Alam mo, matagal ko nang gustong sabihin yan, pero nakalimutan ko lang. Nung na-point out mo ulit, naalala ko, nung hindi ko pa siya kilala as may cancer or what, siya lang yung una ko nakikita sa TikTok. Yun kagad naisip ko Parang medyo tong babae na to, may something. Bitchy, dead eye, di naman niya talaga love you. Hindi siya happy sa sitwasyon niya. Kasi yung babae, kahit gano'n pa ka-nonchalant yan, may lalabas na kulit pa rin yung konti. Sa mata mo makikita And sa mata. Oo, na-point out mo. Yeah, medyo agree ako sa'yo dun. So, given nga na ngayon may sira na reputasyon kasi sa akin yung mga magagandang babae, sobrang gandang babae. Re-react mo naman yun. Dahil sira na. Ang makulit nga dyan, putek! Dun sa clip ko na yon na sabi ko masama ugali ng magagandang babae. Ang kulit, pati yung hindi maganda, nag-react Oy! Hindi ka naman kasali Ba't nagre-react ka? Hindi na nabanggit yung pangalan mo, hindi pa nabanggit yung itsura mo. Medyo masali ka. Nakatawa din yung mga reply sa kanila Te, yung maganda lang daw te. Te. Te, yung may tsura lang daw te. Ulit, ito nga Yan, mapupusta ko na yung mga ganyang klase ng babae. Isa yan sa yan, sigurado na supporting yan. All in sa feminism yung mga yan. Sagad. Diba? All in sila sa feminism at sila rin yung mga gustong kunin yung pwesto ng lalaki. Diba? Gustong sila na maging leader. Yung sa nangyari nga sa kanila, pre, parang ganyan. Nung sila ni Tenzi, napunta sa kanya yung attention, pre. Napunta sa kanya, di ba? Parang nahigop nga niya yung fame 1.3 yung followers ni Tenzi. At check ko lang, 1.3 tapos yung followers ni KD 2.4 million. Di ba? Nahigop
So, given nga na, ito, yung mga nasa comment section na yan, mga babae na yan, magli-lead kayo? Ayoko nung ganong leader, ha? Leader na ikipag-toxican sa comment section ng taong, yung content creator, hindi ka naman kilala. Oo. Nakipag-toxican ka doon. Tapos magiging leader ka ng pamilya namin, ng pamilya natin. Di na, uy! Di ba? Ito, labo ng pinaglalaban nitong mga to eh. Totoo. Pero ikaw, anong stand mo? Halimbawa ganun, 30 million, 40 million yung pera mo. Yun lang yung saktong pampagamot sa babae mo, sa girlfriend mo. Kalibin mo. 5 years. Mahal mo siya. Mahal ka niya. Pero yun lang yung tanging gamot para ma-survive niya yung cancer. Kalivin at what age? At what 5 age years. niya? 5 years na kayo magkasama. 5 years kami, pero nasang point kami ng buhay. Etong point na ng buhay ko Oh, na ito to. na. Oh. Basta may 40 million ka. Tapos, ganun kayo katagal. Ihalin tulad natin sa kanila, 7 years din sila, di ba? 7 years. Oh, so 7 years kayo. Pero hindi ako magpapahirap na to. Iba kasi ang situation ni TNZ at iba ang situation ko eh. Ako malupit ako eh. High value male ako eh. Hindi, kung ikaw na nga lang si Tenzi. Kung ikaw si Tenzi. Ako si TNZ. May 40 million. Oo. Yun na yung kabuuan ng savings mo yun. Pati, may cancer si KD. Alam mo ako na lang kuya ako. Hindi, ikaw na yun. Walisin Ako na natin na. sila. Kasi iba naman senaryo nila eh. Let's say may 40 million ka. Parang gumawa na lang tayo ng sariling senaryo. Hindi, pag gumawa kasi ako ng sarili kong senaryo, Wala. Kahit anong kasing wala ka. hindi pa rin ganito naman yun. Hindi pa rin nag-iba kasi medyo napagkwentuhan natin to ah. Ay, hindi na dati. Kung pure setup ko, pure setup ko, kalivin ko yung babae for 5 years, may cancer siya. 40. Masunuri naman. Let's say girlfriend mo talaga. Matino. Pasok siya sa boundaries mo, sa standards mo. Pero tanging problema, may cancer siya. Kailangan mo siya ang kailangan lang makapagsalba sa kanya is yung 40 million mo. Oo, kalivin. Pampagamot. So, Sunurin siya pare. mahal na mahal ko, masunurin, Mahal ka 40 din niya. million, may cancer siya. Are you willing to risk it all? Magiging back to zero ka? Ang risk ko sa kanya, 400,000 pesos. Bakit 400,000 pesos? Cancer to la, baka pang araw lang yun sa hospital bed. Oo, pre. Ikaw naman, sobra ka naman. 400k, admit pa lang yun eh. Oo, Ng sa cancer. mamahaling ano. Pero hindi, yun ang gusto niya eh. Bakit muna? Bakit? Ano muna? Bakit? Pag halimbawa, nagbigay ako ng 400,000, ano mo mga susunod na senaryo? Mamamatay siya, syempre. Walang bang gamot eh. Paano bang case niyan? Pag sila ba nakamiss ng treatment, talagang mamamatay sila? Parang ganun ba? Hindi eh. Depende pre. Basta ang once na malaman na may cancer ka, chemo talaga ang gagawin. Chemotherapy is tatry nilang Patayin yung mga cancer cells. lusawin yung yung cancer cells. Now, kasabay nung chemo pre, matindi ang gamutan pa rin yun. Kasi nga since pinapatay yung cancer cell, pinapatay din yung mga useful cell. Layman's term lang useful cell. So usually talaga, kaya pumapayat yung mga nagkikimo, halos parang mamamatay na lalagasan ng buho. Kasi pati mga good cells napapatay. The damage. So humihina talaga yung tao. Humihina talaga siya. So are you willing to save her despite na maubos yung money mo and maback to zero ka? Or let her die? Nakakatawa, no? Pero wala, totoo eh. Nakakatawa yung gano'n, no? Kaya Die, bitch. kasi Bye, pre, bitch. ito na ang nagpapaiba sa akin ngayon eh. Kasi ako, pag nilivin ko yung babae ngayon, worthy na talaga yun eh. Worthy. Naiiba ko siya pag kay KD tsaka kay Kasi Tenzi ilayo mo kasi. yun. Ibang senaryo to. Sa'yo to. Mahal ka niya. 5 years kayo. Ang 5 years tanging, na kami na. isi-save mo ba siya pero ang problema, mauubos yung pera mo. Pero lahat ng gusto mo, nasa kanya. Kaso hindi kayo kasala, girlfriend pa lang kayo, live-in. Nagtatalo kasi sa akin. Sige, yan, pag-usapan natin yan. Ano yung nagtatalo sa'yo? Stand ka muna, saka mo sabihin yung problema. Kasi gusto ko talagang mag-stand na 400k lang. 400k lang. Gusto ko mag-stand. Yan ah. Why? Okay. Bakit? Yan, bakit? Hindi ko naman kasalanan kung ba't ka may cancer eh. At the end of the day, di ba, hindi ko kasalanan kung ba't ka may cancer. Tapos, sa 5 years naman, maayos naman
maayos naman ang pakikitungo ko sa'yo, yung pagbibuild natin ng mga bagay-bagay, maayos naman lahat. Tapos bigla ka nagka-cancer. Bakit ko kailangang ubusin yung pera ko sa'yo? Pero paano pag kinausap ka niya, since, syempre, since maganda nga yung pinagsamahan ninyo, so, komportable siya sa'yo, di ba? Para pag sinabi niya sa'yo na, tulungan mo naman ako. Yun nga, kaya bibigyan kita ng 400,000 kasi tinutulungan nga kita, di ba? Sabihin niya hindi enough. Paano pag hindi enough? Hindi talaga enough yun. Mamamatay talaga siya, let's say gano'n. Yun ang pinili mo. Mamamatay siya pero magbibigay ka ng 400k. Yun. So ano yung isa? Gusto mo ng 400k, ano yung isa na pumipigil sa'yo, sabi mo kanina? Kasi yung isang pumipigil sa akin, dahil nga nasa edad na ako na magaling na ako mag-set up ng kalagayan sa buhay, including yung babae. Actually, magiging worthy siya na kahit maubos yung 40 million at kahit mangutang pa ako eh. Yun na yun. Yun. So, kung sa setup ko, na ako na talaga responsable sa lahat, pinili ko yung babae na yun, nakasama ko, kahit maubos yung 40 million, kahit mangutang talaga ako. Bakit nagbago? Kasi sa setup ko, kami na talaga eh. Kami, yun na. Ano na yun eh. Katuwang na kita eh, hanggang katapusan eh. So, para ipakita ko sa'yo na hindi ka nagkamali ng piniling partido, ganun ang ano ko sa'yo. Ganun ang taya ako sa'yo. Ba't kanina 400k lang muna? Ngayon, kasi pag naiisip ko yung case ni KD nga. Hindi niya maalis dun eh. Hindi niya maalis yung case nila. Ang pangit kasi ng setup nila eh. Tapos bata pa sila. So, hindi mo talaga kailangan gumastos ng ganong kalaki. I agree. Hindi mo pa naiintindihan eh, yung sitwasyon eh. Pero ang magiging stand ko dyan, siguro kung ako doon muna sa posisyon ni Tenzi bago ako punta sa sarili ko. Gagawin ko rin yung ginawa niya. Walang problema yun. Pero in my masculine way lang talaga. Siguro doon kami mag-iba. Baka mag-stick pa sa akin yung KD. Kasi marami siyang support moves eh. Pero in terms na saving life, go ako doon, save ko yun. Kasi nga, doon naman tayo sa sinabi ko na scenario na 5 years live-in, ganyan, may cancer siya. Ubusin ko rin pera ko. Kasi, let's say, kaya nga siya sumama sa akin ng ganong katagal eh. Parang, cargo mo ko. Parang gumanon na siya eh. Parang nagpasakop na siya sa akin ng buo eh. So, yan din kino-consider ko. So, yun nga, magpapasakop ka sa akin, cargo kita. So, dun sa 5 years na yun, dapat yun talaga yung umiral nagpapasakop ka talaga. Di ba? Ngayon, kung ang problema, sa 5 years yun, hindi ka naman talaga nagpapasakop sa akin. 400,000 ka lang. 400,000 ka lang. Di ba? Ang hirap ng mga ganong bagay, no? Kailangan, yun ang ine-expect ng society sa mga lalaki. Kailangan ibigay mo yung lahat mo. Kahit yung hindi mo na kaya, ibigay mo. Pero yung babae, hindi naman binibigay yung lahat niya. Kaya nga, nakakita ng boundary kanina na pasok siya sa standards mo, pasok siya sa boundaries mo. Gusto ka niya, gusto mo siya. Kasi, para may option talaga na kung kupal to, ayoko bigyan to. At least doon, ginarded ko na hindi, ito talaga yung babaeng trip mo rin. Kaso mamamatay siya, but mauubos yung pera mo. Are you willing to risk it all? Ako, pare, okay sa akin, ubusin ko pera ko. Basta doon sa above na gusto kong pag-ubusan ng pera, walang problema. Kasi from the time na kinita ko nga yung $40 million, let's say, marami akong network. Kaya ko tayo ulit yan. Or i-vlog ko lang yun from day 1 to day 37 na cancer. Day 300 cancer patient. Diba? Kikita pa rin yun. Yeah. Pero kasi isa pa to eh. Kasi kaya inaano ko rin yung kaya kaya ako sabi ko kahit half, no? Kasi dito papasok ngayon, bakit half ang gusto ko talaga? Dahil dito papasok ngayon na meron ako para sa kanya. Fair naman to siguro eh. Meron ako para sa kanya, willing ako ibigay ito sa kanya. No? At nagtitira ako para sa sarili ko. And dahil nga sa nangyari kala Tenzi, KD, ini-expect ko ngayon, no, na meron na yung babae din, ganun din siya sa akin. Meron siya sa kanya, meron siya sa relationship namin, meron din siya para sa kanya. So, yun, katulad nung nangyari sa kanila,
binigay naman ni Tenzi lahat. Pero at the end of the day, hiniwalayan pa rin siya eh. So, doon ako nakakapasok, doon ko naisip na, bakit ko ibibigay sa'yo lahat kung may possibility naman pala na ibabaliwala mo lang din yung effort ko. Although sabihin ko na, nakikitain ko pa rin, but the disrespect, yun ang hindi ko matake eh. Yung disrespect na parang binigay ko na sa'yo lahat. Oras ko, pera ko, finances ko, but naisip mo pa rin na umalis. Diba? So wala sa kanyang effort ko. Yung 100% ko, useless lang sa kanya. So mas mabuti pa na bigyan na lang kita ng 50% para kung ano man yung gawin mo, okay lang sa akin. Kasi tol, yung binaya out mo doon, yung parang love na, genuine love mo sa kanya na binaya out mo doon, hindi naman na yung magiging loyal ba sa'yo after this eh. Ang binaya out mo doon is yung life. Yung life niya. Oh, love mo ako, nilove kita, that's why bibigyan kita ng life. Yun yung parang binili ng love mo doon pare, ng buyout ng love mo ba? Hindi na para ano yung condition nito after this. Wala na yun kasi that's not out of love na ano na yun eh. Condition in terms na lang yun sa gusto mo mangyari. Well, Kumbaga, ang binili mo pa dito pare bukod doon is yung love mo rin sa sarili mo kasi yung guilt. Kagi, sabi ko sa'yo pag namatay yun, yung once in a lifetime chick na sinasabi natin, na mahirap mahanap, papatayin ka ng guilt mo habang buhay. Baka yung natitirang 20 million mo, maubos na rin niya kasi tataking ka ng depression, guilt, na stress. Pwede rin maubos din yan sa ganung bagay o magkanda bobo-bobo ka na sa decision making sa business. Kasi pare, may life na nawala eh. Alam mo yun? Hindi, kasi yun nga, importante rin talaga sa akin na may conditions eh sa lahat ng bagay, pre. Kasi kung wala akong condition sa mga bagay-bagay, kunyari yan, sabihin nga natin na 40 million. 40 million na ibigay ko sa kanya, 100%. Wala akong condition na binigay eh. Wala akong condition na inilatag eh. Same ba si girl na walang condition din? Unconditional din ba yung gagawin niya or yung perspective niya sa mga gagawin ko? Kunyari, bigay ko sa kanya yung 40 million ko. Dahil 100% ako sa kanya, unconditional ako. Siya ba ganun? Diba? I think nagawa niya na yung job niya before that. Kasi nag 100% na siya through the years. Kaya nga nasala mo na worth it to bigyan ng life eh. Kasi through the years na work niya na yun. Ngayon kung hindi niya ma-prove yun after 40 million pesos na na-spend mo, wala kang magagawa. Kasi kahit anong terms condition bigay natin, di ba? Kung pokpok talaga siya after. Yun na nga eh. Yun yung iniiwasan ko, yung mindset na wala akong magagawa. Pero meron naman talaga beforehand is ibigay lang sa kanya yung 50%. Hindi mo lang ginawa kasi nag-100% ka. But the thing is, natrabaho niya through the years din niya nabigyan ka ng peace. So, maybe you will not get you will not get the 40 million kung hindi rin siya naging maayos sa babae. Maayos. Yung kumbaga, kaya possible din na niniwala din ako doon kasi nga baka yumaman ka din talaga dahil sa support niya. Yeah. Pwede din. Or may naambag din siyang money sana doon dahil positive yung isip mo sa pagdidiskarte. And punta naman tayo on the other side kasi medyo bad yung nakikita natin eh. What if nabigyan mo ng life on a different spectrum or perspective naman na nagkaroon kayo ng family. Nakapagsilang siya ng kids mo. What if ganyan naman? Kasi nga nakikita natin bad choice ng babae, di ba? Pero nga dahil nga may knowledge ka naman ng bad boy ka, masculine ka, ma-handle mo naman yun in a nice way, di ba? So yung nag-give mo na life, makakapag-give pa ng life. Pwede magkaroon ng 2 kids, 3 kids. Yeah. How about that? Paano yun? Pero dahil nga nakikita natin yung bad, hindi na natin siya masalba. Dahil sa putangin ng KD na pokpok na to. Hindi kasi maalis yun eh, no? Hindi siya maalis eh. Pero yung two side of the coin eh, na malalaman mo na lang after mo mag-decision ng buhay ba or hindi. Bubuhay mo ba o hindi. Na, gusto ko na iparating sa inyo guys, na kahit ano man piliin natin sa dalawang side na yan, lagi kami what if. Kasi pag namatay siya, what if makapag-create pala kami ng family noon? Okay naman kasi yung girl na yun eh. Di naman siya sumablay eh. What if binuhay mo tapos sumablay? Pero through 5 years, okay naman siya. Mabait naman siya. Lagi may what if, diba? Pero yung what if na yun, susugal ko sa buhay. Kasi life is life. Kasi pro-life ka nga eh, di ba? Consistent kayo. Kung sumablay man siya sa akin after that, kasalanan ko kasi nagpakita ako ng kasuputan eh.
agree din kasi nga at least ginawa mo rin naman yung best mo eh, di ba? Kung magloloko man yung babae, eh wala sa akin ang karma kasi binigay ko naman lahat eh. Or else, nagpakita na kasuputan. Hindi, totoo. Diba? Mablay ka na naman. Sa sarili mong projection sa mata niya, kung paano mo siya ipakilala sarili mo sa kanya. Pwede ganun eh. Kasi katulad nga niyan, kung ibibigay mo nga yung 40 million, kasi kasalanan din yun eh. Kung titignan mo, kung bibigay mo lahat ng 40 million, tapos nagka-utang-utang ka pa, and then, at the end of the day, kunyari, iniwan ka nga nung babae, tapos yung, pagka wala ng 40 million mo, eh ikaw nasira yung mentalidad mo bilang lalaki. Hindi rin siya for the good. Di ba? Parang kasalanan din yun both sa Diyos at sa sarili mo na parang tangina parang hindi yata napaganda yung pagbibigay ko ng 40 million. So, Pwede ka rin mawasak. mawasa ka din. No? So, parang Dalawa sword. dalawa talaga, no? Dalawa talaga eh. So, parang pag dito ko mo, ang dami sangay. Pag dito ko punta, ang dami. Dami rin siya nga, iba-iba rin talaga. Ikaw, Kaya Ching. nga, sinasabi natin na, so, pag magkaroon ka ng 40 million, so definitely, you are on some level, di ba? Ang pagkakaroon ng 40 million, magkakaroon ka ng additional power, at meron ka ring additional na responsibilidad sa pagkakaroon ng kapangyarihan na yun. Ito, yeah. Kaya nga sabi ko, na pag yung ganyang kakayahan ay mapupunta sa supot, hindi kita advisean na ibigay ang 40 million na yan. So, Ito. 400,000 ka lang, kahit mamatay ang babae niyan, supot kang lalaki. Ngayon, naisip ko to, doon na ako pupunta sa approach. So, mahal na mahal ko yung babae, basta nabigay niya lahat, panalo. Ako lang sa sarili ko ang nakakaalam nun na ibibigay ko lahat to the point na mangutang ako. Ako lang ang nakakaalam nun. Kaya mo nasabi kanina. Oh, ako lang. So, nagka-cancer. Hindi ganitong approach nun. Oh, may 40 million ako. Sige, ito na lahat na ganon. Hindi ganun ang gagawin ko. Ang gagawin ko nga, papachi-pachiin ko pa rin eh. Na, alam ko may pera pa, pero pagdating sa paggastos, hindi ko papahalata na marami akong pera. In the process nga, mangungutang pa rin tayo eh. Kasi merong comfort sa pagkakaroon talaga ng pera eh. So, I will make sure na pinagdadaanan pa rin yung tamang process nung pain na dapat maranasan na dahil merong cancer. Kasi pag pinadali ko siya na wala problema, maraming Basic. pera. Basic. Walang matututunan dun. Ano ko na rin yun, part advance na yun na damage control na halimbawa. So, meron talaga akong 40 million pero napagmukha ko sa kanya, Nag-grind mo. nag-grind ko. Okay. Tapos Maganda yun. balak araw, hihiwalayan mo ko. Ikaw walang iya ka talaga babae. Di ba nakita mo kung gaano ko pinaghirapan yung pagpapagamot mo? Kali, stop. Kali, no. Di ba? So, yun yung mga energy na mabubuo mo eh, di ba? In the process. in a way, nag-agree din ako sa'yo kasi nga, bakit mas okay din na pachi-pachi although kaya mo naman. Ganda. Kasi kung madali mo lang din binitawan yung pera, di ba gano'n naman? Pagka babae, madali mong, sabi nga marami rin nagsasabi na wag mong 100% yung babae, wag mong gawing prinsesa. Bakit? Kasi nga, nagmumukhang hindi mo rin pinaghirapan and nararamdaman niya na hindi niya rin pinaghirapan yung katayuan niya. So, pag mga ganong bagay na hindi pinaghihirapan, anong nangyayari doon? Nati-take for granted. So, pagka ganon nga, binigay mo nga lahat, isipin niya na, ay, madali mo lang nakuha yun eh. Madali mo lang din nagawa. Hindi niya na-appreciate. So, pwede nga kaya nangyari din yun. Baka nga kaya ginawa ng babae. Kasi hindi niya na-appreciate eh. Madali eh. Pero kung siguro pachi-pachi lang, sasabihin lang ni Tenji na, ano bang kailangan dyan? 20? I-15 muna natin. Tapos, hulog na lang ako ng 15. Di ba nagigingalo may cancer, di ba? May kinikimo. Kailangan ko na tulong. Teka lang, dahan-dahan lang tayo. Hulog-hulugan natin to. Sana ka na ulit mag-chemo. Parang ma-appreciate niya talaga. Di ba? Na ikaw yung nag-save.
Kasi kung binigyan mo lang kaagad, pinadulas mo kaagad, wala, parang, ay, ang galing, ang Kaya dali. mahirapan yung may cancer, no? Sir, ayun sabi ng doktor, sir, 15 minutes na lang po, kailangan na niya ng chemo. Teka, mamaya na pag 14 minutes na. Pag 1 minute na lang, saka natin bigay. Sir, 14 minutes, ayan na, sige na, chemo na. Laging last minute na, marating. But anyway, napaka-good nung point na sinabi mo na dahan-dahan, pag mukhang mahirap, wag din ipakita yung pera mo sa babae. No, Tingin ko kasi dito kay Tenzi, nakikita niya yung bank account niya eh. Hanggat maaari, wag. Oo. Tsaka sa streaming din, nakikita yung mga bigay eh. Malamang nanonood yun habang nagsistream, di ba? Nakikita yung mga donations dito sa Gedli. Sabi ni KDO. Nice. Nice pera. Kasi isa pang ang gagawin ko doon, pre. So, hindi ako rin papahalata nung tira ko. I-involve ko yung mga kamag-anak mo. Panahon na para magkakinanlan tayo. Panahon na. Sino mga magbibigay dyan, sino mga walang kwenta dyan. Para pag natapos natin tong unos na to, yung mga kamag-anak mo na hindi tumulong na yan, goodbye na yan. Diba? Kung ako nga kinuha ko nga yung responsibilidad na, na ako bahala sa'yo. Hanggang magkapit-pitan ng itlog tayo magkasama. Tapos, makikilala ko yung mga kamag-anak mo na walang pakialam sa'yo. Tapos boboses pa, no? Yan Tapos sa'yo. boses pa, no? Hindi nakakainis, walang galaw, may boses. Oo, ang daming ganyan, pre. Sa relatives may ganyan din. Marami. Ay, hindi ko naman to na-experience. Okay yung both sides ko eh. Kwento lang to. Uy. Kwento lang. Hindi, kwento lang. Kwento lang to ng friend lang na ikinasal din lately. Walang ambag sa kasal. Okay. Pero ang dami nilang demand. Dapat to ganito yung yung catering. Dapat dito ikasal, dito yung venue. Kupal! Tapos pag hininga mo, saan yung nyo po? Hindi, kaya nyo na yan. Kaya nyo na yan. Pero puro bumuboses Kupal! yung ganun. Ito nakakaasar. Medyo pa nakakasar sa wedding, pre. Yun at si cellphone, nagbibideo sa gitna ng wedding aisle. Oo. Na may binayaran kang cameraman. Tang ina. Storbo yung mga... Ewan ko yung mga ganung babae, tingin ko nananadya yun na nangaagaw ng kasi nisasapawan na sila eh. Ewan ko ba? Alam mo, lumalabas yung pagka-intermitida ng mga babae, tol, pag yung may babaeng kinakasal. Yan, agaw eksena yung iba. Humaharang sa daanan, alam mo yun, papansin. Kinang-ina nyo. Hindi kasi pinakasalan, pre. So ito, magbabasa na ako. Go. Basahin ko na. Yan na. Okay. Hindi, pare, wag mo na. Na. Sabi ni Magic Lampara, respect your future more than your fear of losing someone. Solid to mga sub-topic na panggising steak ko. Totoo yan. Ano yun, sabi niya? Be fearful of your future. Hindi, respect your future para. Respect your Ayan future na. than your fear. Maganda yan. Respect your future more than your fear Fear? of losing someone. Ayan na. Wow, ganun na yan. Kaya pa, pre. Kaya pa. Pangatlong episode. DLG12, mga bossing, sobrang solid ang episode na to. Dami ko napulot. Maraming salamat palagi sa mabibisang podcast na ganito. Mabuhay pa kayong tatlo hanggat gusto nyo. Ang gusto talaga namin. Sobrang mind-opener lahat ng banat nyo. Supportive na listener since day one. Pa-shoutout mga bossing. Louie Giraw. Salamat Shoutout sa'yo, mga Louie bossing. Giraw. Shoutout sa'yo. Pre, alam mo, meron na rin mga ilan nag-share sa akin na bilib ako sa lifestyle nyo. Bilib daw sila sa lifestyle natin. Kasi, wala na... Pakalat-kalat lang tayo sa labas. Oo, pre, na... Kasi, ano nangyari sa kanila, parang... Kalat-kalat sa Siningag Express, no? Yeah. Parang, siguro sa POV nila, "Uy, ang sarap ng buhay nito. Sarap ng buhay." So, hindi nila mapigilan na sabihin na naiintindihan natin kung bakit na gusto ko rin ganyan. Gusto ko rin maging ganyan yung lifestyle ko na katulad sa inyo. Pero gusto ko na sabihin sa kanila na hindi pa rin perpekto ang buhay namin. Baka akala nyo hindi na kami nagkakaproblema na Alam mo sabi nila, tol, never daw mape-perfect yan eh. And never ka masasatisfied. And every path na you take, lagi kami what if sa other path na hindi mo na-take. So, ang dito is paninindigan na lang. Wag dati, nung sobrang struggle yung buhay ko, ito na yun. Ito na yung pinapangarap ko. And then, nandito na ako sa maayos na buhay. Meron pa ulit. May gusto. Talagang katapusan eh. So, kayo, malay mo, yung pwesto mo ngayon at kinaingitan mo sa amin, malay mo, yan na yung pinapangarap mo talaga noon na hindi mo lang nare-realize, kakatingin mo sa mga wala ka pa.
Yun lang naman yung gusto ko iparating. Enjoy kung ano pa yung meron ka ngayon at huwag kang mapagod, umakyat pa ng hagdanan. Sabi ni Quirk, 5436 member to. Solid na outro song natin ngayon na ang gaan ng vibe every time natatapos yung vid, napapamoves pa ako. Suggestion na yun ni 8 Asset. Yan, suggestion niya yun na mag-love song daw sa dulo. Paano yung moves mo? Ito, may pumuri pa isa. Sabi ni IM Giannis 2017, nangas ng outro ng SP. Stay sa Dow Echo Reach. Napanood ko rin vasectomy topic mo sa channel mo, Boss JOP, at naging mas interesting pa ang atake dahil nadagdagan ng 2 POV. Si Boss daw at Boss 8 plus mainit na mga add-on connection, the best talaga. Sabi ni Maglinaw Jr. Salamat sa'yo, pre. 2 channel, oh. Latin mo na kay 8 Asset tsaka isa daw. Panoorin mo na rin. Subscribe ka na rin. Dahil medyo sanay na ako sa sa boses ng mga hater. Yung habang binabasa mo yung kanina, nung nabanggit yun si Boss Sadaw tsaka si Boss 8, wala talagang kwenta. Akala mo ganon? Yun na yun expect ko eh. Sabi ko sa'yo, yung mga fan ko, hindi yun yung toxic eh. Hindi rin na makakita ko. Hindi kasi yun yung sabi niya, toxic daw. Hindi nga eh. Tingnan mo, sinama nga kayo, nanonood sa akin. Sa episode pa yan yung sinasabi mo yung mga fan ko hindi toxic. Sinabi niya yun eh. Sabi kasi dun eh. Oo nga, naalala ko yun eh. Yun nga. Ano masasabi mo, boss, sa pagkakaroon ng maraming anak ni Ragnar Lothbrok, Vikings, sa iba't ibang babae para maparami ang bloodline? Sa panahon dati, kailangan kasi yun eh. Sabi ni Jasu. Kailangan yun eh. Panahon na yun dati. Paramihan ng soldier, di ba? Oo, at saka tignan mo na lang eh, kung king ka, ibig sabihin nakasakop ka. So malakas ka, bloodline mo malakas. So plano nila doon, pasakupin yung bloodline kung malakas. Si Genghis Khan, ganun ang ginagawa eh. Paano naman yung mga taong naka-achieve ng ganyan ngayon? Na ang daming anak sa iba't ibang nanay. Puta, hindi na Vikings era, siyempre. Pero nangyari pa rin yan sa mga 1%er, yung mga mayayaman. Yun na nga. Kasi paano sila ikalat yung wealth nila. Tapos puro lahat bibigyan niya business para pera lahat. Sabog pera. pera. Oo, sabog pera. Kasi ako nga, sinasabi ko nga, pag tinignan mo sa big picture ng ganyan, dahil makakagawa lang naman nung ganon, ang buhay Oo. on a different level talaga. Different level and kaya mo rin pakainin. Kaya mo rin talagang protektahan. Kaya sila Genghis Khan, nagagawa nila yun at kaya nilang gawin yun. Kasi at the end of the day, safe yung mga yun. Tangina, asawa ko yan eh. Walang gagalaw dyan. And take note, walang ibang libangan nun kundi magbembang. Oo. Walang TV, walang wifi, Genghis Khan Kira. Puppet show lang ang libangan ng mga yun. Puppet show, gitara, music, bembang. Tsaka iba talaga yung panahon noon kasi nga paramihan nga talaga ng tao. Paramihan. At pag mas marami kang anak, mas lalaki ka. Ganon yung era na yun. Sabi ni Raymond The Lion Heart 428, member din ito. Sorry to say sa letter sender, yung pag-as ng GF mo na magpa-vasectomy ka, hindi nagme-make sense. Parang gusto lang niya na idamay ka para parehas kayong baog. Hindi nga baog yung babae kasi nagkaanak sa iba eh. Pero lagi nalalaglagan, di ba? Pero it's pretty sure na hindi ka nakapasa sa ultimate shit test. Ang ultimate shit test yung magpabasectomy ka, napaka-bullshit nun. Gago no? Grabe, kawaway lalaki dun. So, yun pare, anong masasabi ninyo kayo ba? Kung meron kayong ka-relationship na may cancer, 100% ba o hindi? Iwan nyo yun sa baba, interested kami dyan. So, maraming salamat sa panonood. Don't forget to subscribe, hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Anti-Sapot Podcast. Babalik kami. 3 p.m. Gang! 3 p.m. gang. Baby! Salamat sa mga nagme-member, ha? Thank you so much, guys. Ang dami na natin. Shut the fuck up, hey, hey, shut the fuck up, shut the fuck up, shut the fuck up, hey, hey, shut the fuck up, shut the fuck up, shut the fuck up, hey, hey, shut the fuck up, shut the fuck up, shut the fuck up, hey, hey, shut the fuck up. Manahimik ka na lang kung di ka tinatanong, di yung marami ka pa dyan pa rin na pinukulong. Akala mo siguro di ko yan naririnig.
rolling with my fucking brother. Milyonaryo na ngayon, yun